So mga tol, sa kakatapos lang po kanina ng laban ni Abdullah Mason versus Albert Bell, nananatili pong WBO Lightweight World Champion si Abdullah Mason patapos niyang talunin itong si Albert Bell via technical knockout sa round 12. Pero hindi po naging madali ang laban na yan para kay Mason dahil sa early rounds, kumakamada po sa score itong si Albert Bell at nahirapan po si Mason na mapatamaan sa ulo itong si Bell. Pero pagdating ng second half, diyan na po nakapag-adjust si Mason. Bumanat po sa bodega si Mason kaya bumagal po dyan si Bell at napuruan pa ni Mason ang mata ni Bell dahilan para dumugo ito. Tuloy-tuloy na nga pong nakuha ni Mason mga tol ang lamang sa late rounds at pagpasok ng round 12, dyan na po tinapos ni Mason ang challenger. Kumonekta po yung kaliwa niya dahil lang para bumagsak itong si Bell. Nakabangon pa naman po itong si Bell mga tol, pero muli na naman pong kumonekta yung kaliwa ni Mason. Napayuko at napakapit po itong si Bell pero sumubsob po sa lona na makita ng referee na hindi na okay si Bell. Hininto na po agad yung laban kaya panalo po itong si Mason via technical knockout sa round 12. Dahil sa panalo ni Mason mga tol, siya pa rin po ang WBO Lightweight World Champion. Nadepensahan po niya sa unang pagkakataon ng kanyang belt at nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabante na po ang record niya sa 21-0 with 18 knockouts. Habang nakalasap naman po ng unang talo si Bell, bumagsak na po ang record niya sa 28 wins and 1 loss with 9 knockouts. Sa kabilang banda naman mga tol, bagamat nanalo po si Bruce Carrington na napalaban sa card na yan bilang co-main event, na-expose naman po si Carrington ng kalaban niyang si Rene Palacios. Nasaktan po kasi ni Palacios si Carrington sa mga body shot nito. Marami ang nagsasabi na kung sinipagan lang daw ni Palacios sa early rounds ang pagbira sa bodega ni Carrington, baka na-upset pa daw niya itong kampiyon. Pero huli na daw noong kumamada itong si Palacios, patapos na yung round. At dahil kampiyon pa rin po itong si Carrington, baka matuloy na ang labang Bruce Carrington versus Naoya Inoue. Kung matatandaan po kasi mga tol noong mga nakaraang linggo, nabanggit ng handler ni Inoue na si Hideyoki Iwashi na target din umano nila si Bruce Carrington. So mukhang mas lalo magkaka-interest ang team Inoue mga tol kay Carrington ngayon dahil na-expose na ang kahinaan ni Carrington. Marami ngayon ang nagsasabi na mukhang kayang-kayang talunin ni Inoue si Carrington. At maging ang ating pambato na si former 3 Division World Champion Janrell Casimero, may mga nagsasabi din mga tol na kayang-kaya daw talunin ni Casimero itong si Carrington. Ngayong nakapasok na si Casimero sa ranking ng WBC bilang rank 11, mas maganda kung umangat pa si Casimero sa ranking na yan para maging number 1 siya dyan. Yun ay kung sa featherweight na lalaban si Casimero. Sa ibang balita naman mga tol, lap trip nga po ang AI na shinare ni Casimero sa kanyang FB. Hahalikan na po kasi siya ni Ivana Alawi. Biglang sumingit po itong si Inoue at si Inoue ang humalik kay Casimero. Nang makita ni Casimero na si Inoue ang humalik sa kanya, nagalit si Casimero. Binugbog niya si Inoue hanggang manakaut at sa huli, niyakap si Casimero ni Ivana. Sa caption nga mga tol ni Casimero, sinabi niya, yawa daw itong si Turtle.